kung sipon lang ito, eto ha, Claire Castrong buang. Ayan, Claire Castro, Yung makinig ka. kadyata-dyataan mong kabuangan na, ay, baka na ano lang, syempre, nag-change ng weather, malamig kasi doon. Yes, Ako kung ano na lang palusot, no? Yung nangangati din yung Grabe. ano kong, yung bilat ko, di ba? May mga ganun siyang dramatization. Okay, pag onset ng sipon, like ako, di ba? O kahit Yes. ikaw, kapag Ramdam sinipon mo yun, ka, ako naman. anong gagawin mo? Mm. Pupunta ka sa speech mo, di ba? Yes. Diyan sa kadrama, di ba? Prepare ka dapat. So, dapat noon, bago ka pumunta sa speech, kung may sipon ka, nag-inom na siya ng maraming Yes, may water pampahinto naman o sa paano panahon niya yun eh. i-prevent yung kanyang sipon. Pero hindi niya kaagad. Bago pa sana, kasi hindi naman yan tutulo yung sipon na bigla na Oo lang nga. gano'n. Meron, Kumakati pa nga yun sa ano eh, bago mararamdaman mo lumabas. yan eh. Right? Yes, Hindi lang true. yan basta-bastang tulo. Mm. No, tumutulong. Totoo, totoo yan. Totoo May reason naman yan. Kaya posible yung mga nagsasabi sa inyo na magpapagamot si Bangag, True, baka yun. posible na talagang yung kanyang nasal cavity is talagang ano na siya, kumbaga nadurog na or na manipis na dahil nga sa kanyang pagsisinghot Yun. ng pulburon, mga palangga. True. So baka butas-butas na, hindi natin Yes, alam. sinabi na yun ni PRRD. Ngayon naman, yung mga, yung kaloob-looban niya at yung jutak niya, kaya nagkakaganyan. So ayun na nga, dahil nga kung ano-ano na naman palusot ang ginagawa ni Claire Castro dito sa pagtulo ng sipon ni Marcos Jr. doon nga sa habang siya nag-i-speech. Ay, ayan, binara na naman siya ni Maharlika. Kasi nga, ang daming lumalabas na kaya yan pumunta dyan, parang eme-eme lang niya yung speech niya yan, pero talagang magpapagamot siya. Kasi nga, yung ilong niya, bukod pa dun sa mga iniinda niyang ibang sakit, ay lumalala na rin. Pero ito nga, ito yung sabi ni PRRD. Alam mo ba, ang palatandaan ng naadik ang isang tao ay yung bigla na lang tumutulo ang sipon. O ayan nga, di ba? Sabi ko nga, matagal na kasi yung sinabi pa noon pa ni PRRD saka ni Pantaleon Alvarez na talagang ang tumutulo na yung uhog niya mga yan ang hindi nila namamalayan. Kasi nga, kakasinghot nila. So, ano talaga, maaaring totoo. Sabi nga nito ni Maharlika, baka daw utak na yung lumalabas. Grabe naman yung utak na yung lumalabas. Pero yung talagang, hindi talaga. Kasi, pag sinipon ka nga naman, di ba nga yung sipon na ganyan na tubig, di ba angkat din yan, bago lumabas yan sa ilaw, angkat din yan eh. Hindi niya naramdaman, hinintay pa niyang tumulo hanggang sa bibig niya, makita pa sa camera na siya ay natumulo, bago niya pinahid ng panyo niya, di ba? Talagang hindi na niya ramdam, kasi yung tubig na sipon, di ba, ang kati-kati nun, kapag lumalabas sa ilong, yun ngayon hindi ka makatulog, kasi nga ang kati-kati talagang papahirin mo, nasa gitna sa ano pa lang yun, yung palabas pa lang siya ng ilong. O, ba't nga naman ganito yung kay Marcos din yun, lumabas na't lahat, saka lang niya. Nung siguro nasa bibig na niya, saka lang niya naramdaman. Maraming lumabas even before na pumunta si Bangag na mga galing sa resource persons na magpapagamot si Bangag sa Baka Amerika. yun, At tumulo-tuloy yung kanyang yung inabot yung niya. kanyang may tinatawag na cerebrospinal fluid leak. Okay, Google nyo yan. Na pwedeng meron na bang crack ang utak ni Bangag? Loy, grabe naman. Dahil hindi natin alam, dahil habang nakikipag-orgy siya, baka na bangga niya yung utak niya, Lah. di ba? Meron ng crack o may Grabe. traumatic, Nabagot may na. trauma na. Napabagot yung na kanyang pala yung utak. So, hindi natin alam kasi, mga palangga, kapag ang pwede din kasi galing sa kanyang nasal cavity. Di ba yung pulburon kasi sinisingot yun dahil manipis na yung dito niya. Yung nasal niya. Pwede kasi talagang may tama na sa utak alam naman natin na may tama na talaga sa utak niya. Kasi yes, may yung tama na sa pagtulo lalo, ng likido doon sa Iba kanyang ng utak talaga. sa kanyang ilong, mga kababayan, hindi niya kaagad naramdaman, bigla na lang tumulo. So parang wala nang pakaramdamang ilong, no? mga kababayan, Kakasinghot eh. gaano ba siya katagal na minsan? Parang na siyang tubig. Di ba? Tubig nga. Diba? Pwede talagang may Kakadiri talaga yun si tamang-tama na yung utak ni Bangag.
Diba? O nag-leak na yung utak niya dahil hindi lang ito first time. Kasi kung sipon lang ito, eto ha, Claire Castrong buang. Buang Yung talaga. tadyo-tadyotahan mong kabuangan na, ay baka na ano lang, syempre nag-change ng weather, malamig kasi dun. Ako nga Malamig nangangati daw. yung nangangati din yung ano kong, yung bilat ko, di ba? May mga ganun siyang dramatization. Grabe Okay, naman. pag onset ng sipon, like Yes. ako, di ba? O, kahit ikaw, kapag sinipon ka, anong gagawin mo? Pupunta ka sa speech mo, di ba? Dapat prepare ka na nun. Diyan Ano sa mo may kadrama, sipon di ka ba? eh. Talagang... So, dapat noon, bago ka pumunta sa speech, kung may sipon ka, nag-inom na siya ng maraming water, o paano niya Tinatawanan nga i-prevent ni yung Baste yan eh. panisipon, o may nakaready siyang panyo, which is, I don't know, hindi ko napansin, ano ba yung panyo? Galing ba yun sa bulsa niya, o may nag-abot sa kanya? Sa bulsa niya, o di ba? Whatever. Pero hindi niya kaagad. Bago pa sana, kasi hindi naman yan tutulo yung sipon na bigla na lang ganun. Yes, mararamdaman mo yun, natutulo magaganon, na. Mararamdaman mo yan eh. Lalo na yung ganun Right? tubig, makati That's nga what yun eh. Agam pala yung dumugo, hindi pala yung ilong. May kasama na siguro. Connected yun. Connected yun. Yung gum, connected yun dito sa nasal. Diba? So ngayon, ang dami ng, in the past, marami ng tumulo kay Bangag. Sana nga tumulo na lang yung dugo niya lahat. Para maubos Grabe no. na. Matitigi na yun pag iba na ang tumutulo. Now, kasi may mga lumalabas na magpapagamot siya. Kaya nga sabi Yes, nga ng panawagan, magpapagamot yan. shout out sa mga nurses dyan sa Yes. New York o sa Bantayan hospital niyo man yan. siya dadalihin o operahan, di ba? At I hope di na makabangon. Hindi na yan basta-bastang tulo. Yes, true. No, Totoo tumutulong naman yan. uhog. Imposible May hindi niya reason yan. ramdam eh. Kaya posible yung mga nagsasabi sa inyo na magpapagamot si Bangag, you know? Posible na talagang yung kanyang nasal cavity is talagang ano na siya, kumbaga nadurog na or manipis na dahil nga sa kanyang pagsisinghot ng pulburon, mga palangga. So baka butas-butas na, hindi natin alam, may tuk-tuk-tuk-tuk na yun naman, yung mga, you know, yung kaloob-looban niya at yung jutak Yes, niya. wala na talaga yan. Sira na ang Alright? ilong Kaya niya. parang tubig. Butas na. Nakita niyo, di ba? Hindi natin mapakita sa inyo. Nakita niyo na lahat yun. Parang tubig na. Kasi numinipis na yung kanyang nasal cavity. Dahil sa kakasuksok ng kanyang favorite na pulboronic. Yan yun, mga kababayan. Kaya, I mean, you know, yung dito ba? Ito, mga nostrils natin, ano? Wala nang control yun, mga palangga. Hindi yan nakokontrol. Yes, Kasi hindi hindi yan nga niya namamalayan ramdam. eh. Sabi ko nga, yung sipon, bago tumulo yan, alam mo na may sipon ka. Oh, true. Lalo na yung Hindi ka ganung na tubig nga. lang, isang araw ka na lang, sinipon ka naman, di ba? EMM ka muna. Di ba? Tapos, doon mararamdaman mo, prepared ka kung at saka kung meron ka nang nararamdaman na ganun, di ba? Hindi mo hayaang tutulo ang ilong, Yes, true. tutulo ang likido doon sa ilong mo. O, ayan na nga, Clarissa, Auntie Claire, di ba nga? Kasi, parang wala lang, parang ayos lang na ganun yung presidente natin, yung kahit sobrang nakakahiya yung nangyari sa kanya dun sa eme-eme nga yung speech na yun. Parang, kasi nga parang, inano pa, yung weather doon, yung panahon doon na malamig daw. Naku naman, alam mong mag-i-speech ka, alam mong malamig doon. At kung sinipong ka na, alam, mag-prepare ka na ng gamot, tapos ano nyo na, i-ready nyo na hindi, yung hindi siya magiging ganun, bakit hindi niya alam na, grabe, sabi ko nga, yung ganung sipon kasi lalo na yung tubig, ang katinon sa ilong, bago lumabas, ramdam mo yon. Kung may pakiramdam ang ilong mo, klaseng wala na nga pakiramdam yung ilong ni, yung ilong ni, ni BBM. Kung hindi, ang pakiramdam ko nga kung hindi pa talaga naramdaman ng bibig niya, hindi niya malalaman na tumulo na yung sipon niya. Diba? Kita niyo pati si Baste, pinaglolo ko siya kasi parang tinatawanan siya kasi nga, sabi niya, tumulo nga daw yung uhog, pero buti na lang daw at may panyo, parang ganun. Diba, nakakahiya. Nakakahiya talagang grabe. Buong mundo ang nakakakita. Akalain mo, matatandaan ka ng mga tao na ikaw yung presidente na nag-speech doon sa United Nations, tumulo ang sipon na ganun na nga. Tapos meron din siyang speech na bululubul. Basta lahat ng kahihiyan ay kinuha na niya. Pero hindi niya ramdam yun kasi nga manhid na bangag kasi. Ganun ang nangyayari ngayon. Kaya sabi nga Anthony Maharlika,
yung sinasabi nyo na baka kung ano-ano lang, na nilamig lang. Anong nilamig lang? Wala nang pakiramdam yung ilong niya. Kasi kung ramdam niya yun, hindi na yun makikita na tumulo. Nakadungaw pa lang yun sa ilong mo. Ipapahidin mo na yun kung talagang may pakiramdam yung ilong mo. Kaso nga, sabi nga ni PRRD, ang palatandaan ng taong adik ay bigla na tumutulo ang sipon. Na sinabi rin niya ni Pantalon Alvarez, yan si BBM saka nga si Lagdameo ay talagang hindi na nila makontrol, hindi na nila namamalayan na na tumutulo na yung sipon nila. O noon pa daw yun, what if pa ngayon? Anong petsa na ngayon? Talagang sirang-sira na yung niya. Siguro ngayon magpapagamot dun sa ibang bansa kasi nga kailangang remedyohan yun eh. Kaya sabi nga kung sino yung mga nurse dyan o mga doktor dyan sa ibang bansa, tingnan nyo kung saan pupunta baka mamataan nyo si BBM, i-report nyo. Kasi nga, tinatago nila grabe. Nung time ni PRRD, kunting mawala lang si PRRD, sasabihin, nasan yung Pangulo, ganyan. Ngayon, lahat, pati yung katayuan ng kalusugan ni BBM, lahat inililihim niya. Tapos okay lang, grabe. Alam nyo, ang pangit din nung nangyayari ngayon. Kasi nga, kung in case na hindi Duterte ang maging presidente, parang, okay lang pala yung ganito kahit magloko kami, kahit magnakaw kami, ayos lang pala sa mga tao. Parang, sa mga halimbawa, kaya dapat maputol yan eh. Maputol, tapos sana masampulan para at least magkaroon ng takot yung mga susunod na, namumuno sa Pilipinas. Kasi ang pangit katulad ngayon. Buti na lang may mga lumalaban yung ginawa sa mga ex-marine na ang sabi ng NBI, alamin lang yung parang pagkakakilanlan dun sa 18. Pero ang gusto nila, tatanungin isa-isa sa isa-isang kwarto. Buti na lang hindi pumayag sila Mike Defensor sa si Atty. Topacio kasi mali yun eh. Talagang kita mo yung video na inilalaban nila. Buti may mga ganyan. Kasi nga, kung wala talagang tatayo, kawawa. Palubog talaga ang Pilipinas kasi wala parang sobrang daming kalokohan ginawa. Sobrang tindi ng gobyernong itong naibangag. Parang ayos-ayos lang kasi hindi pumapalag yung mga tao. Pumapalag naman, kaya lang, wala lang. Konting issue, tapos maggagawa na naman sila ng panibagong issue, tapos na yung isa. Hindi na napansin. Tapos na, ganun lang. Kaya, sana talaga ngayon to ay maraming mangyari. At kung hanggat pa pwede ay matapos na talaga to si BBM.